my beloved Boss Mike Severa. So ito mga kababayan ha. Naku, basta sila. O ito muna. Pasok. O sige. Binatikos ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela ang mga personalidad na nagbibigay ng panayam sa mga media outlet na umano'y konektado sa gobyerno ng China. Sa screenshots na inilapag ni Tariela sa kanyang social media account, kasama rito ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating presidential spokesperson Harry Roque at political strategist na si Malu Tiquia. Banat ni Tariela kahit... Yung mga yan! Ito na. Yung spokesperson ng Philippine Coast Guard. Oh, di ba? Binatikos. Itong mga, makapili. Sinong makapili? Si Tiquia, si Roque, yung mga nakikipag-ugnayan sa media ng China. So, di ba naman mga loko-loko talaga Di ba? Sobrang makapili nila kaya pala ganun na lang pinagtatanggol itong si China. Philip Alcordo, official, shoutout po. Diba? Ewan ko ba dito sa mga tao ni Digong o inuutusan ni Digong. Pero alam nyo, talagang hindi na yata maalis yung mga makapiling mga kababayan natin. Kahit saan sa kasaysayan, meron at merong mga makapili. Hindi ko lang alam kung bakit at kung saan sila kumukuha ng kapal ng muka. Diba? Alam kong makakapal yung mga mukha ni Tiquia at ni Roque. Literal. Makapal talaga. Kita nyo naman, diba? Parang parang babang nilagyan ng muka. Parehas, diba? Oh, yung mukha ni Tiquia, tingnan nyo ha, dali. Pakita ko lang. Oh, at tingnan nyo mukha. Diba? Ito pa isa, Diba? Mga Boss Mike, namimintas ka yata. Hindi. Mga bana. Hindi, Boss Mike. Ano ba? Oo, hindi ba? Tapos umaasa pa si Roque maging senador. Eto na. Eto. Tinutulig siya nila yung yung pagkakahuli ng alin? Ng Siga na ngayon ang yateng posibleng ginamit para ipuslit sa Batangas yung mahigit 1 toneladang shabu noong Lunes. Nakatutok si June Veneracion. Nakahold ngayon ang yate na ito sa Batangas. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na posibleng ginamit ito para maipasok sa dalampasigan ng probinsya ang nasa mahigit 1 toneladang shabu na nasabat sa isang checkpoint noong Lunes. Merong nahuli po na yate. And that yate is iniimbestigahan po ng ating Coast Guard. Asan po silang lumayag, asan sila pumunta. Bukod sa naharang na van na puno ng sako-sakong shabu, may ibang sasakyan pa na tinutunto ng PNP. Sabi ng DILG, posibleng mga kasabwat daw ng nahuling driver ng van ang sakay ng mga ito. Marami pa po tayong hinahabol, marami pa tayong tinutugis sa ngayon. At ito'y talagang masinsin na pinagtatrabahuan po natin. Sa investigasyon ng Philippine National Police sa nahuling driver ng van na puno ng shabu, napag-alaman na meron pala itong military background. 1997 daw nang pumasok siya sa US military. He left the US Army noong 2005 and came back dito sa Pilipinas noong 2008. Nagtayo po siya ng isang fitness center somewhere dito po sa Metro Manila. Sa pagsusuri ng PIDEA, mataas daw ang quality ng nakumpiskang shabu. Shabu, lagyan mo ng pink na reagent. Ang bilis-bilis dati, hindi yan ganun kabilis yung pagkablo niya. Dahan-dahan yun. This time, masyadong mabilis. Indicator yon na mataas yung purity. Sa unang estimate, humigit kumulang 2 tonelada ng shabu ang nakumpiska nang mag-inventaryo na laman na mahigit 1.4 tons pala. Sabi ng mga opisyal na humarap sa media, huwag daw sana itong haluan ng pagdududa dahil dumaan lahat sa tamang proseso. We observe the rule of law. Parang
hindi maganda na parang may pagdududa. Sino ba nagdududa? Yan yung nasabat, mga boss. Oo, parang chipmunks, no? Sinadya para hindi tayo makopyright. Sinadya yun, ha? O ngayon, mga kababayan, sa pagsisikap ng PNP, na mabawi at ng kapulisan natin itong mga droga. Hindi ko alam kung ito yata yung nawawala daw. Na ngayon, parang pinagdududahan, di ba? Natandaan nyo yun? O ngayon, ayan, nabawi na. Ano pang gusto nyo? Mga bana. Di ba? Gagalit tuloy si Jairo. Ulitin natin, himayin natin, sige, pasok. Iniimbestigahan na ngayon ang yating posibleng ginamit para ipuslit sa Batangas yung mahigit 1 toneladang shabu nitong Lunes. Nakatutok si June Veneracion. Ayan, nakita nyo, ha? Yan yung sinakyan. Ng toneladang shabu na nasabat ng kapulisan na binibigyan ngayon ng mali siya ng mga ilang kakampi ni Duterte. Mga bana. Gusto yata wag mahuli. O baka naman kakampi nila, O baka naman kakampi nila itong mga drug lord na to. Mga bana. Tapos gusto nilang ibintang na naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga bana. Ngayon ang yate na ito sa Batangas. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na posibleng ginamit ito para maipasok sa dalampasigan ng probinsya ang nasa mahigit 1 toneladang shabu na nasabat sa isang checkpoint noong Lunes. Merong nahuli pong na yate. And that yate is iniimbestigahan po ng ating Coast Guard. Asan po sila lumayag, asan sila pumunta. Bukod sa naharang na van na puno ng sako-sakong shabu, may ibang sasakyan pa raw na tinutunton ng PNP. Sabi ng DILG, posibleng mga kasabwat daw ng nahuling driver ng van ang sakay ng mga... Posible. So ngayon, mga kababayan, from yate to van. Okay, so eto pa yung isa. Na hindi lang pala iisa yung van na pinagsakyan, mga boss, Grabe, galing. Eto, pasok. Malupit, pati Land Cruiser. Black Land Cruiser po na ito ay iniwan po doon nung tanghali po ng April 20, bagamat binalikan po ito ng gabi rin po nung araw na yon at inilipat nga po doon sa loob nga po ng sementeryo. Samantalang yung white Ford Explorer po ay iniwan naman po doon sa unang pinagdalhan na lugar po ng Black Land Cruiser po. Ito ang dalawang sports utility vehicle o SUV na natagpo ang Abandoned Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo. Ang naturang mga sasakyan ay sangkot sa nakumpiskang 9.6 billion pesos na halaga ng shabu sa Alitagtag, Batangas noong April 15. Wait. Andali lang, ulitin ko lang para maliwanag. Ito pong Black Land Cruiser po na ito ay iniwan po doon nung tanghali po ng April 20, bagamat binalikan po ito ng gabi rin po nung araw na yon at inilipat nga po doon sa loob nga po ng sementeryo. Samantalang yung white Ford Explorer po ay iniwan naman po doon sa unang pinagdalhan na lugar po. Utility vehicle o SUV na natagpo ang abandonado sa San Luis, Pampanga noong April 21. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, ang naturang mga sasakyan ay sangkot sa nakumpiskang 9.6 billion pesos na halaga ng shabu sa Alitagtag, Batangas noong April 15. Nakita itong kasama ng van kung saan sakay ang droga bago pa maharang sa checkpoint sa Alitagtag. Itong dalawang sasakyan po ay nakita po nakasama po nung
Grace na photo ni Van na minamaneho po ng suspect kung saan nakuha po sa possession po niya yung more or less 1.4 tons po ng illegal drugs. So nag-backtrack po tayo dyan at from Nasugbu, Batangas ay nakita po na kasama po itong mga sasakyan po na ito. Sinabi ni Colonel Fajardo na ang itim na Land Cruiser na nakita sa closed circuit television na may plakang NEJ 3399 ay pinalitan na ng plate number na GAC 7890 nang matagpuan sa parking lot ng sementeryo sa Santa Lucia, San Luis, Pampanga. Habang ang puting Ford Explorer naman na may plakang BMK77 ay napalitan na ng CAX 1547 nang makita sa parking lot ng Sabungan sa San Luis. Subalit, nakilala pa rin ito ng mga pulis. Nung na-recovered po itong mga abandon na sasakyan dyan po sa area po ng San Luis ay iba na po yung plaka na nakakabit po dito. Subalit nung in-inspect nga po ito at pinaka-assess po ay nakita po yung mga plaka po ng dalawang sasakyan na nakita po doon sa mga CCTV footages sa Batangas, nandun po sa loob ng mga sasakyan, confirming na itong mga sasakyan po na ito ay yung mga sasakyan po na subject po ng ating investigation. Sa ngayon ay hawak na ng Highway Patrol Group Calabarzon ang dalawang SUV na iniimbestigahan ang mga ORCR at iba pang plaka na nakuha sa loob. Kumilos na rin aniya ang scene of the crime operatives para naman tingnan kung mayroong makukuha traces ng droga sa loob. Sa ngayon po ay nasa custody na po ng Highway Patrol Group Calabarzon itong dalawang sasakyan po na ito para sumailalim po sa macro-etching. At ito na rin po ay pinaka-assess na rin po ng SOCO to determine yung mga possible presence po ng mga ebidensya po, including po yung mga fingerprints, yung mga DNA, and possibly po traces po ng illegal drugs po. Ayan na, mga kababayan. Ha? So maliwanag mga kababayan na tinarabaho talaga to ng PNP na minamantsahan ng mga animal ng mga Duterte. Diba? Kita nyo yung kanilang pagtatrabaho na ginawa dito, sinorveillance nila. Talagang nakita pa nila yung mga kasamang mga sasakyan. Bakit nyo binabanatan na tinutulig siya? Paano kayo nagkasya yung ganito? Ayan pala matagal na pala nilang sinosurveillance Mga bana. Kaso nga kasi, ayaw nila nang nasasapawan. Dahil sa kasaysayan, mga kababayan, yan na yung pinakamalaking nasabat ng alagad ng batas sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na naganap. Oo, di ba? So ayan mga kababayan, na di umano daw, ay eto nga, etong pagkakahuli siya tuniladang droga, ay gawa-gawa lang daw. Kita nyo ang ginawa, ang totoong ginawa ng PNP, ayan na, nilatag na nila. Pambihira para para masiyahan lang itong mga nuknukan ng mga bitter na mga mga Duterte group na to. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.